Kahit patapos ng undas at wellness break, dagsa pa rin ang mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Jamie Santos. Jamie? Pia, may ilang hahabol makauwi ng kanilang mga probinsya para makabisita pa rin sa kanilang mga yumaong kaanak, pero ang iba maghahanda na para sa pagbabalik trabaho at eskwela matapos ang mahabang holiday weekend. Matapos ang mahabang undas break, balik realidad na raw sa eskwela at opisina ang maraming pasahero sa PITX. Masayang-masaya po. Dahil nagkita-kita rin kami ng mga kapatid ko na dahil nasa malalayo na sila. Balik naman po sa yung apo ko sa school. May pasok na po bukas. Back to reality na, may pasok na yung mga bata. Meron namang uuwi na ng probinsya matapos magbakasyon sa Maynila. Dito po sa Taguig, bakasyon lang po. Babalik na po kami ng Catanduanes. May pasok na yung mga apo ko. Dadating kami dun sa amin, mga 3 p.m. Apo. Bukas po. Hindi po sila makakapasok bukas? Hindi pa po. Mahaba ang pila sa mga biyaheng Cavite, Batangas at Laguna. At inaasahang darami pa ang mga pasero ngayon hanggang bukas, November 3. Ayon sa PITX, October 30 pa rin ang naitalang pinakamaraming pasahero nitong undas. Umabot sa 194,468 ang pasahero noong Huwebes. Mas mataas sa inaasahang daily average na 180,000 mula October 27 hanggang November 5. 160,000 kahapon November 1. Mahigpit pa rin ang seguridad sa terminal. May police assistance desk sa bawat palapag. May mga nag-iikot na police at K9 units. Mayroon ding nakapwestong first aid station ng MMDA. At libreng blood pressure check-up ang BFP. Pia, sa ngayon nananatiling ligtas at maayos ang operasyon dito sa PITX sa kabilangan ng balik biyahe rush. At yan ang latest mula rito sa PITX. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jamie Santos. Nagsisimula na rin umuwi ang mga nag-undas at bakasyon sa Baguio City. At mula sa City of Pines, nakatutok live si Sandy Salvato ng GMA Regional TV. Sandy? Ivan, minuminuto ay nakikita ang pagdaan ng mga provincial bus dito sa kahabaan ng GovPac Road sa Baguio City. Patapos na kasi ang long weekend, kaya ang ilan sa ating mga kababayan nagsisibalikan na sa kani-kanilang mga probinsya. Tanghali pa lang, pumila na sa bus terminal sa GovPac Road, Baguio City sina Jichen para sa 2:30 p.m. nilang biyahe pa uwing Cavite. Inawasan lang po namin yung maraming tao po. Tapos baka po kasi ma-delay yung namin, alis po. Sa mahigit 60 units ng isang bus company dito sa lungsod, 44 ang fully booked na. Sa dami po ng umakyat po nung 27 hanggang 31, ngayon po babalik po sila lahat pa Manila. Kaya yung marami pong nag-advance booking. Very much ready to accommodate whatever cases, lalo na pag-accommodate sa mga passengers. Kung marami ang pababa na ng Baguio, mayroon din ngayong araw piniling bumisita sa puntod ng mga yumaong mahal sa buhay. Pumalo sa 18,533 ang bilang ng mga bumisita dito sa Baguio Public Cemetery. Marami man ang mga bumisita, pinanatili pa rin ng mga otoridad ang kalinisan dito sa nasabing sementeryo. Nakantabay pa rin ang PNP at force multiplier sa loob at labas ng sementeryo. Sa Dagupan City, baha ang inabutan ng mga dumalaw sa Roman Catholic Cemetery, kasunod ng malakas na pag-ulan kahapon. Papaano na lang po ako ng kandila sa mga bata. Baka kasi makakuha pa ako ng sakit. Dapat sana tinabunan para hindi naman mahirapan yung mga tao. Bukas ang mga sementeryo sa Dagupan City hanggang alas 8 ngayong gabi. Ivan, as of 5:55 p.m. ay makikita ang nararanasang light to moderate na traffic situation dito sa intersection ng GovPac Road. Rush hour na kasi at dumagdag pa ang bilang ng mga mas maraming bus na bumabiyahe ngayong araw. Yan muna ang mga latest na balita mula rito sa Baguio City. Balik sa inyo. Maraming salamat, Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Posible maging super bagyo ang binabantayan ngayong severe tropical storm Tino. At ang latest po dyan, ihahatid
ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor? Salamat, Pia. Mga kapuso, paghandaan ng Bagyong Tino na lalo pang lumakas at nagbabadyang tumama at tumawid dito sa ating bansa. Dahil po sa Bagyong Tino, nagtaas ang pag-asa ng signal number 1 dyan po yan sa Eastern Samar, Northern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte at pati na rin sa Camotes Islands. Kasama rin sa signal number 1 ang Dinagat Islands at pati na rin ang Surigao del Norte. Posible pa pong madagdagan yung mga lugar at pwede rin pong iakyat pa itong wind signal sa mga susunod na oras at araw habang patuloy rin ang paglapit nito pong Bagyong Tino dito po yan sa Kalupaan. Huling namataan ng sentro ng Bagyong Tino, 805 kilometers sa silangan po yan ng Eastern Visayas. Taglayan lakas ng hangin na abot sa 95 kilometers per hour at yung pagbugso po niyan nasa 115 kilometers per hour na. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Ayon po sa pag-asa, posibleng maglandfall itong Bagyong Tino dito yan sa Dinagat Islands o kaya naman sa Eastern Samar bukas po ng gabi o Martes ng madaling araw. Pagkatapos po niyan ay tatawidin naman ito itong Visayas at pati na rin ang Northern Palawan hanggang sa marating na itong West Philippine Sea Miyerkules ng hapon o gabi. Ayon po sa pag-asa, posibleng nasa labas na yan ng Philippine Area of Responsibility pagsapit po ng Huwebes. At mga kapuso, posible rin po ang rapid intensification o yung mabilis na paglakas ng bagyo sa loob po yan ng susunod na 2 araw. Sabi po yan ng pag-asa. Ibig sabihin din po niyan may posibilidad o hindi pa rin po natin inaalis yung tsansa na maging super typhoon itong Bagyong Tino. Kaya tutok lang po sa updates. Kasabay ng Bagyong Tino, patuloy na makakaapekto dito sa ating bansa yung shear line at pati na rin po itong amihan o yung northeast monsoon at magdudulot din po ng mga pag-ulan ang localized thunderstorms. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may mga kalat-kalat na ulan. Dito yan sa may Cagayan, Isabela, Cordillera, Quezon Province at pati na rin dito sa ilang bahagi po ng Bicol Region at Mindoro Provinces, maging sa ilang lugar dyan po sa Palawan. Pagsapit po ng hapon, mas malawakan na po yung mga pag-ulan sa Luzon. Kasama po dyan ang Northern and Central Luzon. Inaasahan po natin yan, though kalat-kalat din, ay mararanasan din po yung heavy to intense rains dito po yan sa ilang bahagi ng Luzon. Kasama rin dyan itong Calabarzon at ganoon din po itong Mimaropa at ang Bicol Region. So doble ingat pa rin para po sa mga residente. May mga matitinding ulan po na inaasahan lalong-lalo na nga dito sa eastern sections ng Southern Luzon at pati na rin sa Kabikulan. Sa mga taga-Visayas at Mindanao naman, may tsansa po ng ulan sa umaga. Dito po yan sa Sulu Archipelago at pati na rin sa may Zamboanga Peninsula. At makikita po ninyo, uulanin na rin ito pong Eastern Visayas at pati na rin yung Caraga Region. Pagsapit po ng hapon at gabi, may mga pag-ulan na rin sa ilang bahagi ng Northern Mindanao, Barm, Soc-Sargen, Davao Region at mas marami na po at malawakan yung mga pag-ulan dito sa Caraga Region at sa halos buong Visayas. Makikita po ninyo, mabababad po sa heavy to intense at meron din pong torrential o yan po yung matitindi at halos tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Kaya maging alerto po sa malaking banta ng baha o landslide. May tsansa rin po ng ulan dito po sa Metro Manila dahil naman sa localized thunderstorms lalo na bandang tanghali, hapon o gabi. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Gaya ng kasunduan sa Amerika, may bersyon na rin ng VFA o Visiting Forces Agreement ang Pilipinas at Canada. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Ivan, pinangunahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro at Canadian Minister of National Defense David McGuinty ang pirmahan ng kasunduan kani-kanina lang para sa Pilipinas at Canada. Kailangan pa itong ratipikahan ni Pangulong Bongbong Marcos at magkaroon ng concurrence mula sa Senado para ito maging epektibo sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng kasunduan, magkakaroon ng legal na basihan para sa mas malapit na kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa pagdating sa military training, information sharing at pagtugon sa mga kalamidad. Ayon sa Canadian Defense Minister, kapag naretipikahan ng kasunduan, magkakaroon ng exchanges sa military colleges, cybersecurity at maritime domain awareness. Umaasa silang makakasali sila sa balikatan sa susunod na taon. Ayon kay Defense Secretary Teodoro, mahalaga rin ang kasunduan para sa mas malaking usapin ng sitwasyon sa rehiyon. Sa panaya, matapos ang signing ceremony, sinagot ni Secretary Teodoro ang mga pahayag ng Chinese Defense Minister na pinagugulo lang daw ng Pilipinas ang sitwasyon sa South China Sea at tila pinablockmail ng Pilipinas ang China.
Would you offer to talk to somebody who slammed your country that way? Of course not. Matapos ang Canada, Ivan, ay kinakausap din ng Pilipinas at para magkaroon ng ganitong kasunduan ang France, ang Germany at ang South Africa. Yan ang latest mula rito sa Makati, Ivan. Maraming salamat, Rafi Tima. Dumoble raw ang bilang ng mga Pinoy na marunong magbasa, magsulat at mag-compute pero hindi raw alam kung paano ito gamitin sa araw-araw. Ang tugon dyan ng Department of Education sa pagtutok ni Mav Gonzales. Kahit nasa bangketa, tsinatsaga ni Mary Grace na araw-araw turo ang magsulat at magbasa ang 4 na taong gulang na anak na si Chin Chin. Tinuturuan ko naman po siya magbasa, magsulat, magbilang. Meron po siya, may sarili po siyang notebook, libro, ganun. Tapos binibilang ko naman po siya dyan ng yung pangbata na pansulat. Kanina, pinag-aaralan nila ang isang librong nakuha ng mister niya sa pangangalakal. Mas naiintindihan daw ito ni Chin Chin dahil may mga larawan at nalilibang siya sa pagkukulay nito. Umaasa siyang makakatulong ang pagtuturo niya habang hindi pa nagsisimulang mag-eskwela si Chin Chin. Para po makaano po siya sa pag-aaral, habang bata pa po, expose na po yung utak niya sa pag-aaral. Mahalaga ang maagang pagtutok sa pagkatuto ng mga bata, lalo't ayon sa 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM-2, sa nagdaang 3 dekada, dumoble ang mga Pilipinong functionally illiterate. Sila yung marunong magbasa, magsulat at mag-compute ng basic math, pero kulang ang pangunawa para magamit ang mga ito sa araw-araw. Naalarma ang EDCOM-2 na nitong 2024, umabot sa 24.8 million ang functionally illiterate sa bansa. Isa sa mga nakita nilang dahilan ang pagkakaroon ng mahigit 260 interagency bodies ng DepEd, kaya hindi nakakatuon ng kagawaran sa mandato nilang edukasyon. Base sa pag-aaral ng EDCOM-2, nadagdagan din ang trabaho ng DepEd dahil sa mahigit 150 na bagong batas at executive issuances. Apektado rin daw ang kalidad ng pagtuturo ng mga guro dahil nadagdagan sila ng trabaho, gaya ng pagmamando sa mga kantin at school-based feeding program at pag-coordinate sa 4Ps. Tugon naman ng DepEd, sinistreamline na nila o tinatapyasan ang kanilang interagency engagement sa ilalim ng education cluster para mas makatutok sa edukasyon. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok 24 oras. Touchdown Thailand na ang pambato ng Pilipinas sa Miss Universe 2025 na si Atisa Manalo. Bago bumiyahe, may pasample si Atisa sa kanyang pasarela. Silipin yan sa chika ni Aubrey Carampel. All
smiles and glammed up in a white modern Filipiniana si Miss Universe Philippines 2025 Atisa Manalo. Mainit siyang sinalubong ng fans sa send-off para sa pagsabak niya sa Miss Universe 2025 na ang coronation night sa Thailand ay sa November 21. It's heartwarming to see everyone wake up so early to be here. I really appreciate it. This is like the greatest push I can get before I leave and compete. Nagsample pa siya ng pasarela. Kasamang naghatid kay Atisa ang kanyang ina at kapatid at ang Miss Universe Philippines team, kabilang si MUPH National Director at Miss Universe 2013 third runner-up Ariela Arida. You really have to believe in yourself. And ang sinabi ko rin is, laban lang ng laban, walang mapapagod. Simula pa lang magpasabog ka na hanggang dulo. Nasa 10 maleta ang daladala niya. Bawat outfit talagang pinag-isipan daw nila ng kanyang team. Mula sa daily events, national costume at evening gown. With the preparations and everything, I made sure that I'm physically fit to be here. I made sure that there are no stones left unturned. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Pilit nagpapakatatag ang pamilya Atienza sa pagpanaw ng social media personality na si Eman. Sa kanyang burol, nagpaunlak ng panayam ang haligi ng kanilang tahanan na si Kuya Kim at ibinahagi ang paborito niyang alaala sa kanyang bunso. Nakatutok si Vicky Morales. Nagsama-sama sa Heritage Park sa Taguig ang pamilya ng pumanaw na social media influencer na si Eman Atienza. Pribado muna ang burol para sa pamilya at malalapit na kaibigan nila. Naroon ang kanyang amang si Kuya Kim Atienza, inang si Feli, mga kapatid na Jose at Eliana, at ang kanyang lolo na si dating Manila Mayor Lito Atienza. Nagpaunlak ng panayam sa atin si Kuya Kim, na pilit nagpapakatatag sa gitna ng kanyang pagdadalamhati. How did that conversation go when you received oh my gosh. the call? Pagising ko ng umaga, chinek ko ang telepono ko. Ang sabi ni Feli, Kim, I have terrible, terrible news. The first thing I did, lumuhod muna ako. Sabi ko, Lord, sana hindi to tunay. Sana nag-attempt. Sana nasuspital. So I called Feli. And then Feli said, Eman is gone. Nalambot ako talaga noon. Ito na yung kinakatakutan ko. Kung merong isang bagay akong kinakatakutan sa buong buhay ko na mangyari, ito yun. Nangyari na nga. Naalala ko yung GMA Ball. Doon tayo nag-red carpet. At siya yung date mo? Siya yung date ko. And I remember Eman, she was so beautiful that night in her black dress. And I was so proud of her because she was so beautiful. And debut niya yun eh. Sabi pa niya, this is my very first red carpet in my life. And that night was just so beautiful. Nakausap ko rin ang ate ni Eman na si Eliana. 2 taon lang ang pagitan nila. It's nice to be reminded of the kind of person that she was. Right? I don't know what to wear anymore. Makikita ring dumalo ang ilang sikat na personalidad na malapit sa pamilya Atienza. Abangan ang aking buong panayam sa 24 oras. Ang aming pong lubos na pakikiramay sa pamilya ni Kuya Kim. Dasal po namin ang kapayapaan ng kaluluwa ni Emmanuel Atienza.